Ganito sinusubukan ng US Navy yung kanilang aircraft launch system. Sinasabing yung maliit na sasakyan na ito ay tinatawag na sleds. At kapag nga inihagis nila ito sa karagatan, ay malalaman nila kung gaano nga ka-effective yung daanang ito. Ito naman yung video na nagpapakita ng paggamit ng mga magsasaka na ito ng isang napakalakas na laser sa mga puno tuwing gabi. Sinasabing yung reason kung bakit nila ginagamit ito ay para maitabo yung mga ibon na kumakain ng mga natural food na hinaharvest nila. At personally mga master ay masasabi kong napaka-convenient ng technology na ito dahil nga sa hindi na nila kailangan gumamit ng baril o malakas na ingay para nga maitabo yung mga hayop na maaaring sumira ng isang pananim. Meron namang isang organization sa ibang bansa yung gumagamit ng manikang aso para malaman nila kung ano nga ba yung pinaka-effective na dog harness na dapat gamitin ng mga tao sa isang sasakyan. At makikita mo nga dito na yung model na ito ay hindi nasira sa pag-testing nga nito. Napakarami talaga mga kumpanya yung nagko-focus sa pag-create ng safety sa mga vehicle dahil nga sa sobrang prone nito sa disgrasya. At bukod sa mga car accident mga master ay marami mga tao ay nakakaranas ng bigla ang aksidente na hindi nila inaasahang mangyayari sa kanila. At kadalasan sa mga taong unang rumiresponde sa mga aksidente nga na ito ay yung mga taong may karir sa pagpa-public service. At makikita mo nga din sa videong ito yung mabilis sa pag-response sa mga bumbero na ito nung biglang tumunog yung kanilang alarm kahit na nanonood sila ng sobrang intense na soccer match. At yung nakakatuwa pa dito mga master ay pagkatapos silang makaalis ay pumasok yung bola ng kanilang team sa goal. Bukod sa mga sunog mga master ay marami din sa mga aksidente na maaaring mangyari sa mga tao ay yung pagtama sa kanila ng mga nahuhulog na puno. Ayon kasi sa statistics ay merong approximately 100 ng mga tao sa United States yung nai-injury kada taon dahil nga sa mga random na paghulog ng mga ito. At speaking of puno mga master, ay kadalasan sa mga ito ay merong mga pugad ng iba't ibang mga hayop dahil nga ito yung pinaka-safe na lugar na pwedeng paglagyan ng mga ito. Napag-alaman na kapag walang makitang puno na maayos yung mga insekto o hayop, ay naiisipan nilang pumunta sa mga bahay ng tao para doon tumira. Malapit yung lalaking ito sa mga random na strangers na makikita niya sa labas para i-drawing sila. At hindi na nga lang mapigilan na tumawa ng mga taong ito dahil nga sa napaka-effortless ng drawing. Ito naman yung isang YouTuber yung gumawa ng bilog na slingshot na kayang bumaril ng pana. At makikita mo nga dito na napakalakas nito. Speaking of pana mga master, yung lalaking ito ay naisipang gumawa ng crossbow sa pamamagitan ng dalawang gulong ng bisikleta. Sinasabing gumamit din sila dito ng isang kahoy para makapag-craft ng mismong handle ng crossbow na ito. I-design din nila ito para mabalahan ng isang marble toy o holen na magkaroon ito ng mas malakas na damage. At makikita mo nga din dito yung paggamit nila ng palaso o arrow para makahuli ng isang isda. Kung sakali namang kukuha ka ng baterya at mga magnet at saka spring coil wire, pwede kang makapag-create ng isang napakasimpleng electric train. At personally mga master masasabi kong nakakatuwang gawin yung ganitong klaseng experiment. Napakadami talaga mga experiment yung pwedeng gawin ng kahit sinong tao gamit yung mga simpleng commercial products na maaari lang din natin makita sa mga tindahan. At speaking of experiment mga master, ay naisipan ng mga lalaking ito na gumawa ng isang device na kaya magpatama ng bala sa isa pang bala para malaman nila kung ano yung mangyayari dito. Sinasabing dahil nga sa napakahirap na gawin ito, kinakailangan nilang gumawa ng isang stable at accurate na firing range sa dalawang magkabilang baril na nasa dulo. At para naman makita kung tumama ba talaga yung dalawang bala, kinakailangan din nilang gumamit ng isang high-speed camera para makapture yung pagtama nito. At makikita mo nga dito yung napaka-accurate na pagtama ng dalawang bala sa isa't isa. Ayon sa pag-aaral ay yung produksyon ng mga bala ay ginagamitan ng material kagaya na lang ng metal, plastic at rubber. At para nga mabilis itong ma-mass produce sa iba't ibang panig ng mundo, napakadami mga trabahador yung nagme-maintain ng mga automated machine na ginagamit para sa mga ito. Bukod sa mga metal objects mga master, ay yung karaniwan din mga bagay na minamas produce ng mga tao, ay yung mga fibers o hibla ng mga hayop at halaman. At ito ay para nga makagawa ng isang napakagandang tela. Sinasabing marami mga tao sa iba't ibang panig ng mundo yung gumagawa ng produkto gamit yung mga natural resources na matatagpuan natin sa ating kapaligiran. At kabilang na nga dito yung ating karagatan. At makikita mo nga din sa picture na ito yung napakalaking isda na nahuli ng mga lalaking ito. Ayon sa pag-aaral ay marami mga company yung nag-handle ng paghuli ng mga isda para ibenta ito sa napakaraming tao sa iba't ibang panig ng mundo. Sinasabing dahil nga sa paghuli ng mga company sa mga isda na ito para supplyin yung napakaraming tao sa mundo, maaaring malagay sila sa peligro ng pag-overfishing. At speaking of company mga master, merong isang sikat na company sa ibang bansa yun na akusahan ng napakaraming tao dahil sa ginawa nilang masama sa may hirap. Napag-alaman kasing noong mga taong early 1970s ay yung Nestle Company ay nagproclaim na nakagawa daw sila ng milk formula na kayang palitan yung gatas na galing sa mga nanay dahil sa mas masustansya daw ito. At yung nakaka-mind blown pa dito mga master, napag-alaman din na yung Nestle ay nagbayad pa sa mga napakaraming doktor at nurse para i-brainwash yung mga nanay sa iba't ibang panig ng mundo. At ito ay para sa pag-asang maipromote nila ng maayos yung ginawa nilang gatas. Dahil nga sa sinabi ng Nestle na mas maganda yung formulated
milk nila kaysa sa breast milk ng mga nanay, ay marami mga illiterate o mga hindi aral na magulang sa mga bansa na mahihirap kagaya na lang ng Asia at Africa yung naniwala dito. At nakonvinsa din yung mga magulang nga na ito na itigil na lang yung pag-breastfeed sa kanilang mga baby at gamitin na lang yung libreng milk formula na ibinigay sa kanila ng Nestle as an alternative. Dumating yung mga araw na yung mga nanay na ito ay nawalan na ng ability na makapag-produce ng breast milk, kaya naging fully dependent na sila sa pagbili at paggamit ng formulated milk na gawa nga ng Nestle. At makalipas nga yung ilang buwan ng paggamit nila ng Nestle milk, ay yung mga baby ng mga magulang na ito ay naging sakitin, malnourished, at sa huli ay nawalan na ng buhay. Napag-alaman sa investigasyon na yung ingredients sa milk formula na ibinigay ng Nestle sa mga magulang na ito ay gawa lamang pala sa powdered cow's milk, asukal at vegetable oil, na naging reason kung bakit nga nawalan ng buhay yung mga napakaraming baby noon sa kakulungan ng sustansya. Follow me guys for more content like this.